Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit na, kumawit na, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
pag-ibig mo ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Walang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Di na aalis pa, hindi na lalayo pa, ang buhay kong ito iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Thank you, Lord. Good Good morning, morning, Jesus! Hallelujah! Kumusta po sa lahat? Sa north, sa east, sa west, at saka sa south. Lalo sa Kalo. Kita ho ba niyo yung ating tatlong sisters na yon? Yes. Sila na talaga. No? Sila na talaga. Ang galing. Ang ganda naman ng kanta. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So again, andito po tayo sa pag-aaral tungkol sa mga parable. At bago po natin simulan, magdasal muna tayo, Sister Cora. Ano? Okay. Ama, hayaan mo po ninyo na kayo muli naming purihin, pasalamatan, mula po kagabi, mula po sa pag-aaral. At ngayon nga po ay aming pagsasalo-saluhan ang iyong kalooban sa Lucas 14:7-11. Tungkol po ito doon sa the best seat. At salamat, kayo po ang manguna, kami ay turuan mo, kami po ay makikinig. Again, Lord, sa iyong katas-tasang papuri, wala po kami magagawa. Ilagay mo po kami palagi sa iyong hulihan. O God, patawad po sa mga pagkakataon na kami ay napasobra, na palabis, kuminsan namin nakukulang. Kaya nga po ito kami, pusupusin mo uli kami ng bendisyon mo at sa pangalan ni Jesus, magaganap po ang iyong kalooban. Amen. Amen. Sister, parang tayong memory verse for the week, sa Yes. Hebrews 2:11. Sabi dito, Aba, 1 nga pala yun, sa Hebrews 2, verse 1. Verse 1. Yes. So we must listen very carefully to the truth we have heard, or we may drift away from it. Thank So you, we Lord. must listen very carefully to the truth we have heard, or we may drift away from it. Yes. Listen carefully. Thank you, Father God. Okay. So, tulad po ng naulit ko na, ang pag-aaral po natin ay hango sa Lucas 4, 1-11. Lucas 14. Lucas 14, 1-11. Thank you, Lord. Sister Cora, ikaw na nga magbasa. Yes. Malabo ng mata. Thank you, Lord. Sa Lucas 14, verse 1-11, isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nangyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may manas, kaya tinanong niya ang mga Pariseyo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya tinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagilang ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kung ang inyong anak o ang inyong baka ang mahulog sa balon, hindi ba't iaahon ninyo ito kaagad kahit araw ng pamamahinga? Hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga upuang pandangal, kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila.
Kapag inaanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upo ang pandangal. Baka may inaanyayahang mas kilala kaysa iyo. Baka lapitan ka na naganyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-aanyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Thank you, Sa Lord. Lucas 14, 1-11. Again, Lord, kami po ay samahan mo. Nawa po maging kalugod-lugod sa iyo ang bawat salitang iyong marinig mula sa akin, ang laman ng aming isipan at puso, lalo po sa pagsasabuhay ng iyong mensahe for today. In Jesus' name, amen, amen. Ang title po ng ating pag-aaral ay tungkol doon sa The Parable of the Best Seat. Ang iba pa ay The Blessings of the Last Seat. At ang napakarami pong title, Humiliation versus Humility. Kahapon, nung kay Sister Rhea na lesson is tungkol sa isang handaan din, ano? Maraming inimbita, pagkatapos eto na, maraming reason kung bakit hindi nakarating yung iba, at yun, nagtuloy din ang kasalan ng kasayahan, ano? This time, bagamat ito ay sa chapter 14 ay nauna kaysa sa doon sa lesson kahapon, ito namang lesson natin ay pupunta tayo mismo doon sa naganap sa handaan. Naroon na ngayon tayo sa handaan. Ano ba nangyari doon sa handaang inatinan ni Kristo dito? No? Ang setting ay si Kristo ay inanyahan niya sa isang tanghalian. Ang may nagsabi na by tradition, si Kristo hindi niya niyayaan dahil siya ang naging parabagang preacher nung umagang yon sa kanilang sinagoga. And by tradition, lagi nilang inanyayahan ang sino mang nagtuturo sa sinagogue. Kaya nga ito na siya at ito ngayon ang nangyari sa kanila. So siya ang visiting speaker, kaya siya nga ang tinaguriang pumunta ka rito. Ikaw ay aming nayahan upang makita mo ang aming bahay at sa gayon ay makarinig pa kami sa iyo ng iba. Napaka-pamilyar itong sitwasyon na ito, pati po sa ating paghayo, lalo kapag kalinggo, di ba? Lagi naman tayo ay inayanyahan ng ilan sa ating mga kapatiran upang tayo ay bigyan ng masarap na salo-salot ang halian. Yan ang dito, ano, di ba? So, ito ang nangyari kay Kristo Jesus. Pero, meron sa ditong dapat din tayong bantayan. Doon sa handaang yon, bukod sa mga husto ang umaten, meron biglang dumating na isang mama na may sakit na manas. Yes. Ano ba yung manas? Ano bang dropsy? Ano bang naging isa niya at may dropsy? Actually, pagka manas, alin man na may sakit sa bato, may sakit sa liver, or may sakit sa puso. Excess yung water sa Yes, loob hindi ng kanyang makalabas. kanyang kanyang kamay at paa. Mamanas. Okay. So, may nagsabi na, ano kaya ito? Ito kaya ay pain ng mga Pariseo na yun? Kasi lagi naman ang gusto namang ito, kaya lumapit sa kanya ay para sa hulihin, para siya ay magkameron na reason upang sila ay ipahamak si Kristo, ano? Para matuloy na yung kanang planong patayin siya. So, ano ba nangyari? So, yung mga naroon, mga Pariseo at kanya mga bisita, talagang binantayan si Kristo. Ano kaya ang gagawin nito? Ngayon ay Sabat, pagagaling kaya niya ang may sakit. Pero it's always like this. Ang ating Panginoon ay hindi halos tinatanggihan ng anumang imbitasyon. Hindi lang sa merong kainan, kundi itong pagkakataon na siya man ay magdagdag pa ng panibagong lesson sa mga nandoon. Though, accordingly, si Kristo ay binansagan na yung mga walang pananalig sa Kanya na para bang glutton and drunkard. Dahil sa ganitong pagtanggap niya, basta may pagkain, pupunta raw sila. No? He's so much concerned about din doon sa kanyang mga kasamahan na kailangan naman makatikim din na masarap. Because ang mga propeta, kinakailangan tumanggap din ng karapatang bagay para sa kanila. Pero over and above, dito sa gusto nilang kumain lamang dito,
meron din siyang gustong makita pa. So siya ay binantayan, sister, nito mga ito. Pagagalingin kaya niya, bago niya ginawa ito, lagi na ang sabi niya ay, lagi namang gagaling at laging ito yung pagsabado. May tinanong siya. Ang tanong niya ay, yung sa binasa mo kanina, naayon ba sa kautusan na magpagaling sa araw ng pamahinga o hindi? Hindi sila nakasagot. Kasi actually, nagdagdag lang naman sila dun eh. Hindi naman yun ang kabuuan ng utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay laging magmahalan, gumawa na mabuti sa kapwa natin. So, pinagaling ni Kristo yung manas na tao. Pagkatapos, tinanong nila, kung sakali ba, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw sa pangitan o hindi? Hindi nga sila nakasagot noon. Kung ang inyong anak o inyong baka ang mahulog sa balon, hindi ba't iaahon ninyo ito kagad kahit araw ng pamahinga? So, natamimay ngayon sila. Natamimay sila. Aba, sagot doon, hindi. Talagang kukuhanin namin yan. Parang ito yung bang parable of the lost sheep, yung isang nawawala, ay talagang hahanapin niya ng Diyos, hahanapin. Kingdom of God. Basta sino man, hindi dapat mawala sa kanyang kawan. At pag nawala, hahanapin at hahanapin, iiwanan pa yung 99. At pag nakita nyo, kalimit ito, nasa mga bangin, nasa mga dawag, kukuhanin upang iligtas. So yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito sa sitwasyon na ito, at ito na nga ang nangyari. Kung binabantayan ng mga naroon, lalo ng mga Perseo ang ating Panginoon, ang ating Panginoon, binabantayan din sila. Para bagang may nagsabi pa nga na para bang medyo napapangiti dito si Lord eh. Kasi noong, ready na pagkain. Yan, ako. Nakita niya ang bawat isa. Nagkukumahog. Nag-aagawa ko sa ang pinakamagandang lugar. Kalimitan kasi ang magandang lugar. Kung ikaw ang host, kaliwat kanan niya ang the best. Sa kabisera. Kabisera, yan ang magagandang lugar pagkakainan na. Kung may special guest, ganun din. Malapit sa special guest, doon sila malapit na pumunta. So, inoobserbahan din ng ating Panginoon yung mga tao na nandoon. Incidentally, doon daw sa kaugalian ng mga panahong yon, ang pag-aayos nila ng hapagkainan ay parang letter U na ang bottom U-shape. U-shape. Oo, bottom yung flat, yung U. So, tatlong lamesa, kung alin man doon ang mahaba, kung paano. At ang lahat ay nakaupo sa tabi at yung gitna ay open para sa pagsiserve ng mga food and everything, ano? So, ang tawag dito, nakuha ko dito yung tinatawag na Traclenia. Traclenia. Triclina. O Grecian table. Used that the three sections which were placed together so as to form a flat bottom U. Yun na nga, sinasabi na gano'n. So, yun. So, ang pinaka-prime area doon ay yung gitna. Ang host ay naroon at kalimitan yung guest of honor, si Jesus Christ yun, siyang ilalagay sa kanan. Pagkatapos all the rest, hindi na yun ang prime na area. Meron din naman naghahanda na, kumbaga sa layer by layer daw, layer by layer. May platform kasi So yung pinakamataas, yun ang pinakamagandang puntahan. Tapos yung susunod, hanggang sa dito sa susunod ay sa ibaba na. So yun ang pagkakaobserba ng ating Panginoon sa kanila. Even today, bagamat naulit ito na ugali nila doon, pero mga kapatid, hindi ba nyo napapansin na dito sa atin ay ganun date? Ano ba yung pagkakaiba nito doon sa, yung sinasabi ni Sister, kabisera? Yung front row, nag-aagawan sa best seat ang maraming tao. Yung ringside, pagka tayo manonood ng basketball o di kaya boxing, lahat ang gusto ay sa ringside. Ano pa kaya yung gusto ng mga tao na puntahan na sila'y naaangat ng kaunti komparado sa mga ibang naroon? Kalimitan, ang gusto nila talaga nasa unahan, lalo yung nagre-reserve pati yung mga sa mayayaman, yung mga may mga sa katungkulan. Mm-hmm. 'Di ba? Usually gayon, pinipili rin. Ay komo yung mga mayayaman at saka yung may mga sinasabi, wala silang pake, sila talagang pupunta sa unahan. Okay. Yun ang kalimitan ng nangyayari, 'di ba? At kalimitan naman naka-reserve sa kanila. Yes. So, pati yung yung the best address sa kung saan mo gustong tumira.
Saan ka ba nakatira? Kailangan malapit ka sa clubhouse. Kailangan ikaw ay, kung ikay condominium, marami ang gusto mag-penthouse. Okay naman yon, may karapatan naman yung may karapatan. Sa may golf course. Sa may golf course, fairway yon, fairway lot ang gusto ng iba, Yes. no? Amen. Sa kainan, Sa kainan, talaga yung malapit sa buffet. Di ba? Malapit sa kainan, di ba? Okay. Yes. Okay po. Pastor, thank you, Lord. Ay, nako po, mga kapatid. 101 yata ang noon, apelyido. Ang sarap naman. At pagka medyo ikaw ay pinagpalang Pagka 80 senior, na, libre na. libre na yata, o 50%, kung ano man. Over and above, masarap ang pagkain, unlimited. Sa kabisera, nung kailan, delikado ang naupo diyan. Kalimitan rich and famous. No, Pag dito kabisera, sa atin. tinutukoy ko. Sa kabisera, kalimitang naupo diyan, yun ang nagbabayad. Yes. Yung Kaya yun, nagbabayad. pag-iingatan natin. So may K pala dapat. Ay, dapat Sa may kabisera. cake ka talaga, hindi cake kung talagang hindi kwarta. Pero ngayon, hindi naman halos ganun. Halos naka-arrange na. At pagka nga tayo, binabayaran pa nga ng iba, no? So, bakit ba mga tao Kasi ngayon, iba na ngayon. Okay. Ngayon kasi talagang automatic pagka may mga sinasabi talaga, alam na sila doon, bisitang pandangal, doon sila talaga sa unahan. Oo. Pagkakasalan, pagka malaking handaan, birthday, medyo safe na ngayon yan, no? Kasi lalagyan Yes. ng mga pangalan na yung tables. No? Oo, kaya hindi Yan. na nakakahiya, may mga pangalan na, lalo sa Okay. mga wedding ngayon. Ay, nung kailan? Wala. Wala. Tulad ng sinasabi dito sa ganitong okasyon. Halimbawa, yan, U-shape na yan. Eksakto lang sa ilan ba yan? Halimbawa, 30, U-shape. U-shape. So, prime, lesser. Kung ikaw daw ay pupunta doon, sabi ni Kristo, huwag kang pupunta muna doon sa prime, doon sa best seat. Kasi baka may dumating si Mayora, isa sa mga ninang, kaya na late mayroon pang meeting, baka pag ikay pinatayo, yung pala itatrain lang ang upuan, baka wala ka ng maupuan. Ayun, kaya dapat daw medyo lalayo-layo ka ng konti. And how nice na, Sir, Ma'am, doon daw ho kayo, pinatatawag kayo ng host sa tabi niya. Di ba ganda? Yes. Bakit nga ba nakakaganon ng tao? Ano bang dahilan? Ito ba entitlement? Ito nga ba yung sinasabi mo na this part of recognizing that person? Yes. Ayun. Tapos who's who? Pag nandyan ka, ikaw ay honorable. Pag nandyan ka, medyo ikaw ay rich and famous. Pero meron namang business-wise lang, na dikit lang at may ibubulong, may pag-uusapan. Yan naman ang iba, no? So you want to be, hindi lang you want to be on the best seat. Kalimitan, pag ang tao hindi napigilan ng kanyang puso, kalimitan ay iniisip na, I deserve that seat. Yung entitlement, yung sinasabi palagi ni Minister Ernie, I deserve, ako lamang yan. Kasi pag ako inilagay sa malayo, medyo mapapahiya ako. Kasi ako may kaya, ako ang ganito. Kaya yun ang isa sa malaking problema na ina-address dito sa ating pinag-aaralan na ito. Ini-address Amen. dito sa pinag-aaralan na ito, no? Narinig mo na ba, Sister Cora, yung sentence, yung salita na to get a taste of your own medicine? Narinig mo na yon? Hindi pa nga. Sa'yo lang. Elaborate mo. Elaborate ka. Oo nga naman. Nag-research na naman ako kaya ako nalaman to. Kung hindi ko rin alam to. Naririnig ko na, may idea na ako, tinanong ko kay Google. Sabi niya, ang original to ay si Aesop. A-E-S-O-P. Si Aesop. Oh, Aesop. Aesop Fables. Ito yung Greek storyteller na credited sa maraming kwento na mga fables. Yon. At ang sinasabi niya, itong sentence na ito ay naganap noong, kumbaga sana merong isang swindler. Nagbebenta ng gamot pero fake. Ayun. Nangyari, nagkasakit siyang bigla. Walang available kundi yung gamot na yon. Yung kanyang gamot. Oo, yun, natuluyan siya. Oo, ayun ang the taste of your own medicine. Kaya ako naman naulit yon. Ang isang lesson din dito, yung kanyang sinabi at sasabihin pa, patungkol doon sa mga pariseyo na nandoon.
Kasi sila yung mga tao na talaga ang gusto yun na, the best seat. For example, sa Matthew 23 verse 6, pakibasa Sister Cora. Sa Matthew 23 verse 6, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang panlawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Yun. They love the place of honor. Yun ang mga nasasagasaan dito, direkta agad na sinasagasaan. Kasi kilala ni Kristo ang mga Pariseyong yan at mga Saduceyo. May exemption, ano? Pero ang marami sa kanila ay ganito. Sa Lucas 11:43, meron pang isa. Sa Lucas 11:43, nakakaawa kayo mga Pariseyo. Mahilig kayong umupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan. At gustong-gusto ninyong batiin kayo at igalang ng sa matataong lugar. Yun, lahat sila, no? Malimit sa kanila. So, lahat ay paimbabaw. Lahat ay paimbabaw. Ibig matawag na rabbi, guro, master, sir. Yun, mga ganon. Entitlement nga. Ang gusto na palaging ma-recognize na sila ay over sa lahat ng narod. Above sila sa katayon at saka sa lahat ng pag-ugali. Ano? So, itong lesson actually na ito ay pwedeng hinago din doon sa Proverbs 25:6-7. Proverbs 25:6-7. Pakibasa, Sister Cora. Huwag kang magmamataas sa harap ng hari, niihanay ang sarili sa mga taong pili, pagkat mas mabuting sabihin sa iyong, halika rito, kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Okay, so, Proverbs 25:6-7, ito naman sitwasyon sa palasyo. Huwag kang aagaw ng lugar na hindi naman nakakatsak na sa iyo. Mabuti, merong haring mababait, meron mamahala, pero silent lang, tatapikin ka, dito ka, meron dyan darating na iba. Paano kung isigaw, di nakakahiya, no? So itong lesson natin dito, ang kanyang remark is more than just an social etiquette. Hindi lamang ito yung table manner. Ano ba sabi ni Sister Josephette? Ba't niya napili si Brother Briggs? Ano ba ang table manner ni Brother Briggs? Aba, walang natitira sa pinggan, said na said. Ibig sabihin, masinop. Hindi yung hindi... Okay diba? Kaya tama nagustuhan yun. niya. Tama Yung malinis yun. na malinis ang pinggan. Oo nga. Table manner, mga Table kapatid. manner. Maganda rin itong maituro sa ating mga anak. Table manner mula doon sa pag-upo nga sa ating pinag-aaralan, saka yung pagmamanage noong pagkain sa kanyang plato. Meron na kukuha ng daming-dami, pagkatapos hindi naman kayang ubusin. Itong sinasabi natin kay Brother Briggs, pag kumuha siya, inuubos niya. Yun ang table manner na napakaganda. So yan ang social etiquette na sinasabi dito. Oo, sa dinner yan, sa pagkain, yun ang table manner. He's addressing the problem of the heart. Hindi to sa etiquette. Problem of the heart. Kasi yun ang mahirap na solvin . Sabi ni Jesus Christ, do not sit on the best place. Huwag kang upo doon sa akala mo yan ang pinakamagandang upan. Kasi dyan nakapokus ang camera, parang ganon. Ngayon, iba na ang focus ng kung sa magandang umupo. Alam mo ba kung saan? Saan? Tinitingnan ng camera kung nasaan. Para pagdating ng mga review, ikaw ay nandun. Pero kidding aside, sabi niya, do not sit in the best place. This is where everyone wanted to sit. There were different arrangement of sitting from the Roman, the Greeks, and the Jewish assemblies. But they all had the cheap seats. Alam mo ba na meron ding religion sa Israel na until now, sa kanilang pagtitipon, may nakabukod na isang silya. Isang silya. Alam mo kung ba't sila nakalagay isang silya doon? Hindi. Hindi mo. Tama. Good answer kasi Yes. pwede ko sabihin pag sinabi mo, oo, hindi ko sasabihin. Good answer. Good So answer. bakit? Bakit may silya Ang sabi daw? nila, ang kanilang prayer ay kung hindi man nung very moment na yon, si Jesus Christ ay doon upo. Yan. Yan, hindi ko na alam kung anong religion yon. Pero maganda rin, kaya lang yan, iingatan natin. Pagka sa isang pagtitipon sa pananampalataya ay
may lagi kang napupunang isang bakanting silya, never attempt na upuan mo yon. Baka magulat sila. May pinaglalaanan. Si Jesus Christ, on that specific religion, baka umupo ka doon, ito pa si Jesus Christ? Hindi naman ganun. So, yun ang mga special seats natin, So, in the synagogue, the one on the center was the best. Sa synagogue, laging yung center and the best. At yung left and right niya, ang the next best, Sabi pa niya, take the last place, do sa verse 10. But when you are invited, go and recline at the last place. This was not easy to follow. Even you thought you were not the most important person there and deserved the first row, you certainly did not deserve to sit in the last seat. Kahit pa alam mo ikaw ay, hindi naman talaga dapat yan Pero kung ikaw ay doon uupo sa pinakahuli, pinakadulo, pinakasulok, siguro normal na reaction ng tao, humiliation yan. Masyado man akong pinababa ng pinababa. Mahirap na nga ako, something like that. So yun ang mga reaction. But Jesus points out that this last seat provided the opportunity for promotion. Saan ba nga man pupunta ang nasa iba kundi pataas? Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. May promotion doon. When the master comes, he will move you up and say, friend, go up higher. Go up higher. Yun lang may naalala ko. Hindi ba ito alam, Kami po mga kapatid ay may regular na reunion do sa aming mga batchmates sa high school. Halos every quarter. So last Saturday, meron po kaming reunion. It was a matter of para bang, yung dakmusan sa kainan? Budel. Lagi po yon sa isang resort na isa naming kabatsmate. To make long story short, kung hindi mo napapansin, meron kami doon isang kaklase na super tahimik mula pa nung kami high school hanggang ngayon, nabalo na, tahimik pa rin. Nakaupo lang doon sa kantong yon, budel-budel. Wala pa rin imik. Kung hindi mo sasabihin, kain ka brother, alik ka na, tayo masaya na kami din, ikaw hindi pa. Talagang gumano na siya na gumanon. To make long story short again, natapos na ang kainan. Para lamang malaman ko, doon sa amin chat group, thank you, Brother Roger Silva, for providing us the food. Biro mo nasa sulok na gano'n. Sino pa ang host doon sa aming kinain? May presyo din yun, ha? Daw ang iba, nagdagdag ng suma, nagdagdag ng ilang kakanin, pero yung main course, sa kanya pala napapunta doon. So, dapat yun ay, kumbaga sana kung medyo pare sa'yo line of thinking siya, ako nagpakain, ako pupunta sa gitna. Hindi, Talaga siyang mahiyain. Talaga mahiyain, May mother din kaming kasama, nasa kabila rin sulok. Yun lang, pastor namin kasama ang pumagitna. Magpe-prayer naman ako. Ay di, siyempre dapat sa gitna ka at nang marinig naman ang iyong boses. Wala akong intensyon na talagang pumunta sa gitna. Bagamat maganda sa gitna pagka budel fight. Ay, naroon lahat yung mga sentro ng pagkain, left and right. Pero wala akong intensyon. Intensyon ko lamang ay makapagdasal, marinig ng mga naroon. Sabi dun sa Mark 9:35, if anyone wants to be first, he shall be last of all, the servant of all. Napakalawak nung salitang ito, Servant of all, last of all. Hindi panlima ako, hindi naman talaga ako pwede na makahirap sa atin Last of all, servant of all. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Yun ang dapat maging attitude ng marami. Dapat maging attitude ng marami sa atin lahat. Humility and self-abasement may be easy in the face of superior people. Madali lang ang medyo ikaw ay magpakita ng kababaan loob, mapagkumbaba, kung nasa harap ka ng alam mong mas mataas sa iyo. Pero ang gusto ni Kristo, lalo sa kanyang mga disciples, always and ever, lalo pa doon sa mas mababa kaysa sa inyo, magpakababa kayo. Yun ang kanyang lesson sa kanyang mga kaibigan at mga disipulo. Kaya, mga kapatid, mahirap ito because yung pinakahuling place is the least desired place among us.
Jesus was asking them to take a seat that no one else wanted. No one else wanted. Kaya ba? Kaya naman. Siya na natin ginagawa nga di ba, mga kapatid? Lalo sa ating, kaya na kayo, brother. Sige po, sige po. Ay, gusto ba niya mag-soft drinks muna? Hindi po, hindi po. Sige na po. Ay, kain kayo kahit. Sige po, sige po. O soft drinks na lang muna. Hindi po, hindi po. Bawal po yan sa gutom. Na-experience naman niyo yun? Mahirap ito, mahirap, We sometimes judge what we desire by what others think of it. If they don't want it, neither do I. Para bang sinasabi mong, I'm not good for that. Lalo na kung hindi para dyan. Para bang kung ang iniisip ng iba siya dapat mas mataas kaysa sa iyo, dapat talaga kayo mas mataas din. Ang question ay, yung bang Christians too good to be last? Is a Christian too good to be last? Tayo ba mga Kristiyano, tayo ba mga preacher, is too good to be last? Last to be served, last to be invited. Tayo ay too good to be last. Hindi, lagi nang if you are good, then you will be very, very good kung kayo magpapahuli. Kaya na po, may nakita ko sa inyo, hindi ko lang sasabihin doon sa isang pag-ano na ganyan. Sa halip na umuna ka, akala ko yung una, kinuha maraming plato at ipinamigay doon sa mga nakapila, lalo sa mga senior. Ako na-amaze sa ganon. So, yun ang place of humiliation. Then becomes a great source of spiritual strength to those who can see its value and seek the glory of God. This concept is totally opposite to the way of the world thinks. The world says, if you want to be successful and be somebody, you've got to push, to elbow, to fight, and to work for the way to the top. But Jesus Christ is just the opposite. He says, if you try to promote yourself, you will end up humbled. Jesus contrasts an earthly, yung natural priority system, and a heavenly one. The best seat in the house, according to Jesus, is the last seat. Someone said, the world's instrument to success is the elbow, forcing away in front of others. Jesus' instrument to success is the knee, in prayer, submitting to others. Which do you use more? So, among the raw, the way to success is to push, to elbow, ano man tawag sa doon? Grab mentality. Pero kay Jesus Christ, the best way is to use your knee to serve. And of course, to pray. Yun ang gamit ng ating knee. So, tinatanong tayo ba alin nga ang ginagamit natin? To push or to kneel? Of course, ang ating sagot doon ay we want to kneel and to serve others bago tayo. Ang spiritual lesson dito, yung way of God is, if you want to go to heaven, the way up is down. Talaga yung pagpapakababa. Kung wala ang humility sa isang Kristiyano, lalo sa ating mga nagpe-preach, mahirap makasync yung ating mga messages na binibigay. At mahirap din itong matanggap ng langit kung wala tayong humility. At hindi nga lamang mga Pariseo at Saduceo ang ganito. Yun naman ang isang hugot natin doon. Doon sa Mark 10, 35-37, pati mga disipulo ni Jesus Christ, ay lagi din merong ganito. Lagi din, katulad natin. Pakibasa, sister. Mark 10, 35-37. 10:35-37, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at ang isa sa kaliwa. Thank you, Lord. So pati mga apostol ni Jesus Christ, meron silang mindset. First of all, akala nila ay ang kaharian ng Diyos ay dito sa lupa. Pero gusto lang maging sigurado. Siguro sa laki na rin ang kanilang naging investment kay Jesus Christ. Pag kayo po'y naghari, sana man po isa sa amin nasa kaliwa, isa nasa kanan. Hindi lamang itong dalawang ito pati yung kanilang ina. Ganon din ang kanilang request kay Jesus Christ. Hindi kasamaan kasi naturally, ganun pa lang sila.
ang lalim ng kanilang pag-unawa sa kaharian ng Diyos ay dito pa rin sa lupa. Pero sinasabi lang, kung ang mga Pariseo gayon, ang ating mga followers of Christ, dapat ay mataas-taas naman ang degree of respect dito sa ating pinag-aaralan na ito. Well, anyway, ang dalawang apostol na ito, as a matter of fact, ang mga apostol, may mga investment na kay Jesus Christ. Kaya siguro sila nagtatanong ng ano ba, walang nasasayang sa paglingkod kay Lord. I-maximize naman nila yung kanilang kahilingan. In our end, ganun din tayo mga kapatid. We cannot demand God, Jesus Christ, for something in return kung wala din naman tayong investment na binigay sa Kanya. Wala tayong investment na binigay sa Kanya. Silang dalawa ba ang merong ganitong isip, puso, na mapapwesto ng mabuti? Hindi. Lahat ng mga apostol, ganun. Doon sa Acts, sa verses 41 to 45, pakibasa sister. Sa Mark din yan. 41 to 45. Ayan. Thank you, Lord. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagsimula silang magalit kina Santiago at Juan. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam niyo na ang mga kinikilalang pinuno ng mga hintil ay sila'y pinapanginoon nila at ang mga dakila sa kanila ang nasusunod sa kanila. Subalit hindi dapat gayaan sa inyo. Sa halip, ang sino mang nais maging dakila sa inyo ay kailangan maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging una ay kailangan maging alipin ng lahat. Sapagkat kahit ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubo sa marami." Amen. So, hindi lamang sina John at saka si James. Pati ang mga Oo. mga alagad. Bagamat ang response dito ng ibang apostles ay para bang nagalit. Para bang kung sa salitang batang kasi, pambihira naman itong dalawang ito, hindi na nahiya. Parang gano'n yun eh. Pero sa totoo lang, sa puso nila, ay kami rin. Pero alam ng Diyos kung paano ang gagawin sa kanila. Sinabi niya yung dapat na mangyari. Kung gusto niyo manguna, dapat kayo nasa huli. Kayo maglilingkod, kayo itataas. Yun ang takbuhin ng mga aral na ating tinanggap ngayon. Meron ka bang nakita na mga bagay na natutunan natin dito? Yung application. Okay. Ano natin yung application naman Okay. ng parable na ito, mai-apply dito. Una, we learn the danger of pride. The wise man wrote, "Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall." Ito'y matagpuan natin sa Proverbs 16:18. A man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. Sa Proverbs 29:23. The danger of pride is not just in social settings, as per as the parable, but in our relationship with God. The Lord hates pride. Yun ay sa Proverbs 8:13. It is defiles man. Sa Mark 7:21 to 23. It is of the world, not of the Father. Sa 1 John 2:15-17. Pride is basically the attitude that says the world revolves around me or us. As Jesus observed this man, he detected the poison of pride in their lives. Pride wasn't just a problem back then, it's a problem today. Two things that make pride such a problem. Dalawang bagay daw yung problem tungkol doon sa pride. First, it's hard to recognize it in yourself. Someone once said, pride is the only disease that makes everyone sick except the one who has it. We are usually blind to it in our own lives. Pride and vanity hide just below the surface of your life, and you aren't even aware it's there until someone or something brings it to your attention. Alam mo, totoo yun. Kung sino yung prideful spirit, sa Tagalog ito yung mayabang, mataas ang uri, sa yung huling makakaalam na siya meron noon. At pag sinabi mo pa,
lesson ng Sister Ria doon, hypocrisy. Sister, medyo ikaw naman gano'n. Ha? Eh, di lalo ka na. Ay, yung pananalita Hindi matanggap kasi. medyo ibaba mo. Kasi, may kaya ka, pero kawawa yung mga tao. Eh, ba't ikaw rin? Yun ang nakakalungkot sa maraming tao, yung prideful Ayun. spirit, talagang ang hirap basagin. Pero kay Yes. Lord, kaya naman yun. So, Amen. it is hidden. You cannot recognize it yourself. Yes. Okay, sige nga. Ano pa? Another is problem with pride is that it leads to ruin. The greatest warning about the danger of pride can be seen in the devil himself. Before the creation of the world, Satan was a beautiful angel named Lucifer. He let pride and ambition take over his personality until he rebelled against the Most High God. God kicked Satan out of heaven and he's been going down ever since, and one day he'll be cast into the pit of hell. Why? Because he exalted himself and tried to misplace himself above God, and he continues to do it every day. In the Garden of Eden, Satan said to Eve, "If you will eat that fruit, you will be like God." That was a lie, but Eve swallowed it. People today still believe the lies of our spiritual enemy. You don't need God. You don't need Jesus. Just be your own God. Because pride always leads to ruin, you don't find a lot of people who are asking the question, how can I be more humble? They are asking, how can I succeed? How can I climb to the top? Amen. So sa Proverbs 29:23 says, a man's pride will bring him low, but the humble in spirit retains honor. Alam mo yung ruins doon sa prideful people, ang unang mapapansin mo dito, little by little, lalayuin siya yung mga barkada ng tao. Pagka yung ikaw na lamang ang lagi ng bida, ikaw ang nagbabangka, ikaw ang artista, ikaw pa ang tagapalakpak. At the Iyon end ang of the lahat. story, iyon ang lahat. Ay, hindi ko na story yung isa nating kabatsmate. Talaga namang siya nagsimula. Well, anyway, ituloy mo na, Sister Agnes. Okay. Okay. We learn the importance of humility That's another naman. That's lesson. another lesson. Na makita natin dito. Oh, the Lord blesses the humble sa Psalms 25:9 at saka sa Proverbs 3:34. Humility is a mark of wisdom sa Proverbs 11:2. Humility precedes honor like arrogance goes before distractions sa Proverbs 18:12. So the best examples of humility is the Lord Jesus Christ. He was the central figure in heaven, but he humbled himself and took upon himself the form of a servant. On the night before he died, he taught his disciples a tremendous lesson of humility as he began to wash their dirty feet as a servant. His ultimate expression of humility is seen as he humbled himself and became obedient to death, even the death on the cross. What does it take to develop humility? Unang-una, right attitude toward God. His words, His grace. Humility toward God is much like the fear of God. It begins with a high view of God's person. As we see God in His majesty, awesomeness, and holiness, we are humbled before Him. On every occasion in the Scriptures in which man is privileged to view God in His glory, the result is humility. We cannot begin to experience humility in any other relationship until we experience humility in our attitude toward God. Alam mo, Sister, happy birthday ko ngayon eh. Yes. Happy birthday. Oo. Kaya ko naman naulit yun. Kagabi nagsulat ako, prayer request, parang ganun. Ay, batiin mo natin, aking mga kasabay. Oo nga pala. Pwede naman batiin. O, itutuloy ko muna ang kwento ko. Tama-tama, no? Inulit mo ng birthday mo na. Wala eh. Okay. Wala nagsimula din. Ha?
O, madami Oo na nga. rin bumabati. O Ah, sige, ganun. basahin natin ang mga may birthday Ganun ba? today. Sige, sige. Unang-una, happy birthday kay Pastor JB Kagimba. Yay! Kay Sister Ditas Umlas. Birthday din pala ni Sister. Sister Ditas Emang, ano yung Palihago? Brother Pahilag. Jerry Marasigan. Sister Ana Magno. Sister Lina Casanova. Amen. Ang dami pala. Oo. At Very belated, happy birthday kay Brother Andre Cruz. Kahapon, birthday din ni Sister, ano palang Sunday? Birthday ni Sister Babes. good. Ulit. Nang Ako is. naman. Happy birthday, May 16, 2023 ha. Una muna, happy birthday to me. Ang topic natin ay Prideful Spirit. Parang minalabas sa akin. Kaya Sister Ditas Umblas, Sister Emang Pahilago, kay Brother Jerry Marasigan, kay Sister Ana Magno, kay Sister Lina Casanova. May Casanova pala tayong meron din ka-batchmate eh. Belated kay Sister Cora, belated siya eh. Opo, belated. Kailan nga ba nag-birthday, sweetheart? May 10. May 10 nga pa. May 10. Kay Brother Andre Cruz. So again, happy birthday to all of us. Thank you, Lord, for another year of your blessing and your caring. Oo nga, Sister Ched, babate. Oo. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy Thank you, Lord. birthday! Thank you. As I was saying, bago ko binatan sarili ko, nagsulat ako kagabi ng mga birthday wish prayer kay Lord. Of course, health, spiritual growth ng lahat. Gaius, John to Gaius greetings. Pero isinama ko rin doon ang tungkol dito nga sa aking napansin ko lamang. Before, masyado akong Jollibee, masyadong masayahin, mabiro. Kaya lamang napapansin ko, parang yung biro na yon sa Tagalog ay nagiging yabang. Nagiging, kumbaga, Tama pala itong lesson natin. Naniwala ka naman. Hindi nga. So confirm, naniniwala rin ako na talagang may yabang. Joke lang. Wag na. Gusto ko itutuhanin mo para dumiin sa Wala akin. kang yabang. Meron. Yun na nga pinagpipray ko. Sabi ko, Lord, alsin mo sa akin kasi false humility. Yung kasi mga biro-biro, kung may madasagasaan kaibigan, binibiro mo lamang. At saka yung nga may kaunting yabang na gano'n, marami akong desisyon na hindi nagiging maganda resulta dahil nga mayroong yabang. For example, may kausap ka, may bibilhin ka, may pinagbibili ka. Dahil sa yabang, wala ka na doon focus kung ano ba yung magandang terms na pwede niyong pag-usapan. Hindi mo na mamalayan, natapos na pala yung transaction to their advantage. Oo nga, pero Pero- may news song pa tayo. Baka nakakalimutan Saglit lang. mo. Pero pagbibigyan kita dahil ikaw ay birthday. Oo. Pero ngayon, gustong-gusto ko kasi itong kantang ito ni Doc. Pamiyanan Kaya yan. Pamiyanan pakinggan muna. muna natin. Yan. Darling, ikaw pala yung ipag-pray ko rin. Alin ba ang ating unahin? Pwede rito. Nakita ko kasi eh. Sige. Okay.
Sa nga naman, para mawala ang focus sa yabang, puntahan Kanta natin muna. yung, oo, napakinggan ko nito kahapon. Oo, ang ganda. Tama. New Song of the Week, Our Father, composed by Sister Seni Radam. It was arranged by Brother Daniel Cosme and interpreted by and video by Dr. Mon Pedere, Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. For thine is thy kingdom, and the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Amen. And the power and the glory. Amen.
Thank you, Lord. Wow, ang ganda Talagang talaga. maganda, no? The singer and the song. Yun ang sinasabi ng mga professional sa ganyan. So, yung last word na sinabi natin ay yung humility, how to develop it. Ito parang sabi mo ay fear of God, no? Fear of God. Humility toward God is much like the fear of God. It begins with the high view of God's person. Yung fear of God, naalala mo ba yung lesson natin ng Sunday tungkol doon sa virtuous woman, yung ulirang asawa, yung fear of God. Bukod sa ayaw mong magkasala dahil ang Diyos ay hindi para sa kasalanan, ang nakita natin doon ay yung daw fear of God is an attitude of a person na kapag kayo nagkamali, hindi ang tendency mo ay lumayong tumakbong papalayo kay Lord. Kasi para bagang pag ginawa mo yon, talagang totally, ay wala ka ng respeto kay Lord. Kaya ang dapat daw kung you're in fear of God, takbo ka lalo kay Lord. Papalapit. Papalapit. Parang sa lulimlim ka doon sa malawak na wing noong hen. So yun daw ang isa pang definition ng fear of God. Sa nga naman, kung hindi mo gagawin yon, talagang very, very frightful ka na. Katulad ng nangyari kay Lucifer, ano? Sa halip na tumakbo, papunta kay Lord, lumayo, nag-establish na ng kanyang kingdom. Ganun na nangyari kay Judas Iscariote, no? Lumayo na tuloy. Yun, talagang totally napahama. So, thank you, Lord. So, in conclusion, yung the blessing of the last seat, napakahalaga ng mga instruction ni Lord sa atin, especially sa lipunang ito na ating ginagalawan. Napakalakas talaga ng impluwensya ng mundo sa atin upang tayo ay maging makasarili, na dapat tayo ang sikat, na dapat nasa atin ang atensyon, na dapat tayo ay nasa main seat and not in the last seat. Bago tayo magtapos, tingnan nga muli natin ang napag-aralan natin. Let us take a look again doon sa kung ano nga ba ang meron sa main seat. Bakit ang daming may gusto na doon pumwesto? Kanina, hindi mo nasagot ng director niya, no? Ang sabi doon ay, first of all, it defines power. Kaya mo gustong pumunta doon, whether you know it or not, it defines power. Meron kang natatanging katangian, power, impluensya. It defines also honor and prestige. Papayag ba naman ang sikat na pumesto sa walang makakakita? At ang pangatlo, it defines kung ano ang katayuan natin sa lipunan. Kaya marami nag-aagawan doon sa prime seat na yon, the best seat. Sa ating gospel, makikita natin dito ang mga pagtuturo ng ating Panginoon kung ano nga ba ang blessing when we are in the last seat. Itong pwesto na hindi pinag-iinteresan ng marami. Ang gusto ng marami, laging nasa limelight. Ang una, ang ating last seat, this is the place where we could find the Lord. Dito natin tunay na matatagpuan si Jesus Christ. Sabi ni Sister The Living Saint, patay na ngayon. Ano pangalan? Teresa. Of Calcutta. Mother Teresa of Calcutta. Saint Mother Teresa Teresa na ngayon. Calcutta, ano? Doon daw sa slums area, nandun si Kristo. Wala sa palasyo. Kaya ang kanyang pinupuntahan, yung mga gutter, yung mga pusalina talaga, yung walang nag-aasikaso kasi hindi pa kikinabangan, yon ang pinupuntahan ni Mother Teresa. Yon ang last seat. So yun ang kung saan matatagpuan natin si Kristo. Kasi sa kaharian ng Diyos, the least, the last, and the lost, yun ang talagang may priority rin. Kung meron mang prioritization. Ano? Sa ating paghayo, ganun din. Sa ating paghayo. Sabi ni Minister Ray, ay congratulations po sa Bulacnin Outreach. Napakaganda po at ang dami na pong kalawan na doon. Sister, nandun kayo, Pastor, nung Sunday na po? Nakarating ang taga Quezon City. Nakarating taga Quezon City. Yeah. Ayun. Sabi niya ay, marami daw ay, ano ba yon? Nag-full time sa akala na hahawak agad sila ng microphone. Yung pala ang hahawakan ay walis. Biro mo yun. Hindi ko alam kung biro, pero totoo.
Saan ka man pumunta, hindi naman kaagad ganyan. Oo. Yun ang test. Oo, Kung yun talaga na. ikaw, magsaserve. Susubukan ka. Oo. Tsaka dapat pumunta ka sa kay baba. Yung nanay ko, naikwento ko lang sa Mother's Day, yung nanay ko ay, share ko lang mga kapatid ha, kasi mahaba pang oras wala na kami sasabihin. Ulilan lubos, bata pa, dinala sa madre nung balo nilang tatay. Pag dinala ka sa madre, noon hanggang ngayon, ang ibig sabihin ay pag wala ka natapos, ikaw ay magiging katulong, tagapaglaba, tagapaglinis, lahat ng gagawin mo doon. Pero, ang sabi ng aking inay, hindi. Lahat kami naroon, lahat kami naglalaba, lahat kami, yun ang sa tingin ng iba ay, ba't ka pupunta roon? Last seat yan. So, doon natin makikita ang ating Panginoon. Kaya hindi ka lugihan na mapopwesto o mailagay tayo doon sa mga pwesto na hindi masyadong pinag-interesan ng marami. Tagapagpunas ka man ng upuan sa gawain, tagawalis, tagabukas ng pinto, okay lang yun. Dahil kung ito'y ginagawa mo at alam mo ito'y para kay Kristo, Colossus 3:17, mayroong pagpapala, walang nasasayang sa lahat ng paglilingkod. It is considered by the outsider as pambihira ka naman, may natapos ka pa, pero andyan ka lang, nagpapalila ka lang. Hindi yun nalalaman kung yun ang talagang katotohanan. Pero ang katotohanan, dapat magsimula sa paglilingkod. At in as much as possible, huwag mo nang isipin ay kay paglilingkuran. Yun ang benefit ng last seat. Kapag inisip natin na mas magaling tayo kaysa sa iba, o bakit ako makikinig diyan, samantalang ako ay may degree, siya naman ay wala, dapat hawak ko yung microphone na yan, yung hindi walis ang aking hawak. Malaking problema nito pagka ganon, pagka nakita mo na kayo mas magaling, tapos hindi ka pinibigyan ng assignment, hindi ganon yun. Meron nga may assignment na medyo ia-atras ka pa dahil kailangan magkameron ka rin ng attitude na servant. So, yun ang isang advantage doon. In fact, if we study the scripture, matutuklasan natin na ang kasalanan ay pumasok sa mundong ito through prideful people, prideful mind. Si Eva at Adan nga, it's pride. Kaya nga nangyari yun, ano? Kawikaan 3:34, ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Yun ang una. Doon natin matagpuan si Kristo Jesus. Ang pangalawang benefit noong mag-start ka doon sa last seat is because this is the place where we could learn from the Lord. You could learn from the Lord. Kung pagninlayan po natin ang mga issues ngayon about being in the tough spot, ay issue ito na rin in the fast. There are many people na para sa maging pinakamataas ay talagang mental crab. Yung crab mental ang kanyang ginagawa. At naninira, nagtatagpas ng ulo. Ibig sabihin talaga natatanggal pang iba para kayo mapapunta dyan. So, with this lesson, ito ay hindi yun ang pinakamabuting paraan. Ang pinakamabuting paraan ay pumuntong ka sa ibaba para matibay yung pundasyon by your own merit. Yung i-gain mo na yun, i-earn mo ang respect, i-earn mo ang promotion. Hindi doon sa kapahamakan ng ibang tao. There is always a temptation to be on the top. Sa kasulatan ay makikita natin ang isang temptation na alok kay Kristo Jesus noong kaya ay yung temptation in the mountain. Sister, pakibasa na Lucas 4:5-8. Sa Lucas 4:5-8, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar. At sa ilang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito. Pinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat na ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So pati ang ating Panginoon ay doon sinubok ng kaaway. Kasi yun ang pinakamatinding pagsubok sa tao Yung iyong ego, yung iyong pride, yung pangarap mo, doon ka susubukin. At ito'y sana'y maging halimbawa. Ito'y napagtagumpayan ng ating Panginoon, ito'y napapagtagumpayan din natin. Kasi kasama ito sa krus Yung pati yung
yung punishment sa ating mga kasalanan, pati ang ating mga kasalanan, yun ay sakop ng kanyang pagkaligtas sa atin sa krus, ano? At ang isang taong mataas ang tingin sa sarili, lagi itong may reservation. Ang gusto ni Lord sa atin, ito ay hindi tayo dapat sikat sa mundong ito, ay dapat tayo ay sa harapan ng Diyos maging sikat. Pakibasa doon sa Lucas 10:17-20. Lucas 10:17-20. Masayang-masayang bumalik ang 72. Inuulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ng mga ahas at ang mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at wala makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Thank you, Lord. May naalala kong kwento na isang pastor. Kumbaga sa nagkasal na hindi niya agad nakita yung requirement para ang maging resulta ay maging maganda sa mata ng tao, mata ng Diyos. Una ay amoy alak yung groom. Tapos, nawawala ang sinsing. Kasi lasing din yung best man eh. Ayun. Lahat. Hindi siya, bagaman siya dasal ng dasal, pero distracted ang kanyang mind. Hanggang sa natapos. Pero he keep on praying. Tapos picture. Pagkatapos ng picture, sabi sa kanya nung kinasal, nung ikinasal, thank you very much, Father. Ito ang sobre. Thank you po. Inaasahan niya sa yayayain. Malayong pinagkasalan eh. Doon sa handaan. Nahiya siyang tanong doon sa isa, may sinabi dito sa parang, coordinator. Saan bang handaan? Bulong. Sabi ng coordinator, doon sa ganong restaurant. Pero Father, sorry, wala ka sa listahan. Una, nasaktan din siya kasi ako ang pang wala sa listahan. Nang maalala niya ito, puro tagumpay. Huwag kang mag-alala, ang iyong pangalan ay nakalista sa aklat ng langit. Last seat talaga sa iniupo ng sitwasyon na yon. Pero siya itinaas nang maalala niya salita ng Diyos. Ayun, huwag kang mag-alala, ang pangalan mo ay nakalista sa aklat ng langit. Ayun, kaya mga kapatid, sa mga hindi makakasama, sa mga imbita, ang inyong pangalan ay nasa Huwag mag-alala. aklat ng langit. May pahiwatig na balanced life talaga yan eh. Makasalanan, pagkatapos hindi mo malis, pero lagi mo maalala ang pag-ibig at grasya ng Diyos na lagi sinasabi kay anak ng Diyos. Balanced, graceful life yun. Laging may nakaabang na ang pag-asa ay nariyan. Hindi yun talagang wala ka ng pag-asa, takbo ka na at papalayo ka na. So, ang pangatlo, this is the place where you could really be set free by the Lord. Marami ayaw sa last seat kasi ang gusto nga niya ay mataas, matayog ang pangarap niya sa kanyang mga anak. Siya mismo ay gusto na ganun din, lagi ma-recognize and lahat. Hindi siya makaalis ng bahay nang hindi nakatodo makeup. Kasi may pinapangalagaan siyang, ayun ang pagkakilala. Ari naman hindi nagme-makeup pa rin mga, ano tawag dyan? Hindi. May nilalagay din eh. May gastos din eh, para pero hindi total na makeup na ganon. Pero pag naalala mo itong last seat na ito, mabe-break na yun eh. Ang pinakamalagay, yung beauty from the inside, springing out, radiating, yun nandun sa
ano yung ulirang asawa no? The beauty from the inside. Kaya ganun, ano? Meron nga very, very homely, pero makikita mo naman, pag nagsalita siya, lahat ay nakikinig. Ano bang ibig sabihin ng homely beauty? Pambahay lang. Good answer. Good answer. Good answer. So, ganun mga kapatid. Ano yung nakapambahay? Hindi. Suot. Hindi yun. Joke. So, makakaligtas ka na doon. Ay, nagkakasayahan din naman tayo. Mga kasama namin sa North, East, West, and South, masaya lang po kasi birthday, pangalawa ay happy birthday, pangalawa po ay Mother's Day pa naman, kaya ganon. Meron kaming biruan. Pupuntahan lang yung homely na yon. Kasi doon sa East, yung aming lesson doon, dapat ang mag-asawa ay talagang yung pagmamahalan nila, halimbawa, pagising sa umaga, ikaw na ang maging salmin nung isa. Huwag na kayong gagamit ng salmin na yon. Humarap ka na lamang. Na yan. Kasi itong isang ito, magsasabi ng totoo na hindi kayang sabihin ng ibang tao. For example, sasabihin niya, ganon. Ako rin magsasabi ng ganon sa kanya. Ayun. Meron pa siyang isang sinabi. Sabi nung isa natin taga-is na, bakit to si Pastor JB ang inyong napili? Ari naman ako yung inilalasit, kaya sasabihin ko na, kasi, kaya ako siya napili, wala namang mapapabigyang iba. Kasi safe ako. Walang mapapaibig na iba. Ayun, tinanggap ko na rin. Marami Pero good lesson yan. Good lesson yan. Last seat. Ang piliin nyo yung pan-last seat. Yung bang tipong hindi ka pagtataksilan? I mean, homely. Pero ang virtue, ang wisdom, andoon. Pero okay na yung aming standard ni Pastor Alex nung bago kami mag-asawa. Maganda, mabait, makadiyos, kahit mayaman. Yan ang standard natin eh. Pero ngayon, the last, the least, the lost. Yan ang magandang mga kapartner sa buhay. Yung madaling mamatay, huwag yun. Delikado yun. Ay, mahirap magpalibing. Magtiwala kayo sa akin. Hindi na lang sa mahal. Kung maaari kayo sabay para. Glory to God. Glory to God. So, yun po ang ating sinasabi. In conclusion ulit, simple lang ang parable na ito. Jesus has taught us most important truth, the need to be humble in our relationship with God and those around us. Humility is not a popular grace in our culture. Hindi to popular. As a matter of fact, pag kayo ganito, para ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay floor mat, inapak-apakan lamang. It is considered a sign of weakness by many. But we must remember that God is watching, and it is He who said, Isaiah 57:15, ako ang katastasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, mataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi ako'y sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Sa mababang loob ako ay sasama. Sapat na yon. Ligtas na tayo, kay Lord na tayo, dapat wala ka ng harangarin na mas mataas na impression ng tao sa iyo. Okay, it will come naturally. Pero huwag maging intentional sa atin. Ako'y pupunta rito, ako'y mga angaral, mag-i-English ako. Hindi para hangaan ka ng tao. Sapat na yung ating blessing na yung kay Lord. Sapat na ang blessing na yung natin kay Lord. So, all disciples of Christ, let us be clothed with humility. Colossians 3:12, be humble before God. Be humble in our dealings with our brethren in Christ. Be humble in our dealings with those around us, even those who opposes us. Sa lahat. Pag ikay mababa, yung mataas, bababa yan eh. Huwag ka sumagot ng mataas na sagot, kumari ka, yumuko. Yung aming mother, pareho ni Sister Cora, hindi marunong magalit. Pero pag kayo nagalit, pag sumama ang loob, umiiyak. Yung pag-iyak is also a symbol of, sign of, bababa ang loob. Pag umiyak naman yon, timik na lahat ng mga anak na nagkakagulo. Sorry na kaagad sa bawat isa.
Amen. Sumobra tayo, pero just the same, closing prayer, aawit po kami ni Sister Cora. Dahil nga, kayo na maghawak ng mic kung hindi nyo gagawin din ito. Okay. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Bilang pasasalamat sa ating Diyos, sa ating lahat, binigay niya sa atin na blessing. Even when we are at the last seat. Amen. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo Sa buhay ko, Panginoon, pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Thank you, Lord. God bless us all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.